Ngayong araw po 'to pagpe-preach ko po sa inyo is, is patungkol po sa doctrine of salvation, okay? And probably sasabihin niyo sa akin, "Brother Chris, alam naman nating lahat dito sa Soul Winning Baptist Church kung ano ang ibig sabihin ng kaligtasan, okay? At ano ang paniniwala natin sa kaligtasan, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, na hindi mo kailangan gumawa ng mabuti or hindi mo kailangan gumawa bago, habang at pagkatapos mong maligtas, okay? So walang anumang bahagi ang kaligtasan or ang paggawa sa kaligtasan ng tao, okay? At alam natin yan sapagkat malinaw po yan sa Bible, sabi ng Bible sa John 3:16, sa Ephesians chapter 2:8 and 9, at sa mga verses po na iba pa, at malinaw na malinaw sa New Testament na ang kaligtasan po, ang kailangan mo lang gawin ay manampalataya sa Panginoong Hesukristo na siya ang nagbayad ng kasalanan ng lahat ng tao sa mundong 'to, at sa pamamagitan lang ng pananampalataya na 'yon, ikaw makakakuha or makakapunta ng langit. Pero, ang perspective po na gusto kong makita po natin in terms of the salvation is, gusto ko po tingnan po natin pareho yung argumento ng mga tao na naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Okay? Now, for the record, gusto ko po maunawaan po ninyo, wala pong religion sa mundong to ang magki-claim na ang kaligtasan po in surface in one side, okay, wala pong relihiyon sa mundong ito ang magki-claim na ang kaligtasan ay necessarily sa pamamagitan ng mga gawa. Okay? Hindi po sila blatant about that. Okay? And what I mean by that is kapag tinanong ninyo ang pare, okay, kapag tinanong ninyo ang ministro ng mga iglesia ni Cristo, pag tinanong po ninyo yung mga, hindi ko alam kung anong tawag sa mga elders ng Mormon kasi puro sila elders eh, di ba? Pero, di ba, yung mga leaders ng Mormon, okay, and yung mga Jehovah's Witnesses and these religions, pare-pareho po nilang sasabihin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat sobrang linaw po niyan sa Bible. Sabi nga ng Bible sa Ephesians chapter 2, sa verse number 8 and 9, sabi, "For by grace are you saved through faith. It is not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." So, doon pa lang sa dalawang verse na yon, ilang beses niya nang pinaulit-ulit na hindi siya sa pamamagitan ng sarili mo, walang bahagi yung kaligtasan, hindi siya sa pamamagitan ng mga gawa, ito ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya. So, there is some form of this religion sa sasabihin nila na totoong ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero ang problema is kung ano yung application after that, right? Like for example, sa mga Baptist, sinasabi nila palagi na hindi pa kasi tapos ninyo i-quote yung Ephesians chapter 2 kasi meron pang verse 10. Okay? Sabi ng Bible that we are His workmanship created in Christ Jesus, that we should, that God ordained that we should walk in them, right? Pero sinasabi ng Bible doon mga kapatid is that we should. Na karapat dapat natin pero hindi niya sinabing kinakailangan nating gawin 'yon para tayo ay maligtas or para patunayan ang ating kaligtasan. So, ang pamagat po ng sermon ko po ngayong araw pong ito para sa inyo is a case for the salvation of men. At titingnan po natin, kaya po tayo nasa first book of the Bible, kasi titingnan po natin bakit nga ba kailangan ng kaligtasan ng tao at ano ba ang nararapat na solusyon base doon sa problema na yon sa pinakaugat. Tama? Kasi tayo po ano na tayo, samot-saring salin ng lahi na tayo eh. So tingnan natin ano ba yung naging problema doon sa pinakaunang generation ng tao, bakit kinakailangan ng kaligtasan ng tao, at ngayon, at pagkatapos natin makita yon, ang gagawin po natin, titingnan natin, tama ba na ang maging kasagutan ay pananampalataya lang? Or kailangan mo ba talagang gumawa ng mabuti or there's some form of good works na kailangan mong gawin para makuha mo yung kaligtasan na pinapangako ng Diyos? Okay? Now, but nandiyan po sa Genesis chapter 4, balik po muna kayo sa Genesis chapter number 2. Okay? Sapagkat gusto ko muna makita natin kung ano yung kautusan kung bakit nagkaroon ng pagkakamali yung tao. Okay, now obviously, pag binasa ninyo yung Bible, nagsimula ka sa Genesis chapter 1, makikita natin na binuo ng Diyos or ginawa ng Diyos ang sanlibutan, lahat ng nandito sa loob ng 7 araw. And then sa second chapter, chapter 2, okay, kung pag pinansin niyo po yun, hindi na po buong mundo yung kinreate ng Diyos.
Ang ginawa po ng Diyos doon is nag-create po siya ng Garden of Eden at doon niya nilagay yung kanyang taong nilikha, si Adan, okay? At doon niya po binigyan ng bilin si Adan. Now, pag tinignan niyo po 'to, wala pa po dito si Eva, okay? Si Adan pa lang po ang inilagay ng Diyos tapos sa kanya binilinan at importante po 'yun mamaya, pero pag tinignan niyo sa verse number 15, Genesis chapter 2 verse 15, tingnan niyo po 'yun, sabi po ng Bible, "And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die." So makikita po natin mga kapatid yung malinaw na instruction ng Diyos na ang sabi ng Diyos kay Adan, pwede mong kainin lahat ng bunga ng lahat ng puno sa garden o kaya sa hardin ng Eden. Pwede mong kainin kung ano man yung gusto mong makitang prutas, pwede mong makain kung ano man yung gusto mong makuha o makitang mga puno, pero hindi mo lang pwedeng kainin is yung bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Okay? At para po dun sa mga na-brainwash ng mga kabataan nila ng Disney, okay, hindi po apple yung kinain ni Adan tsaka ni Eva, okay? Si Snow White po yung kumain ng apple at Adan, hindi po ng apple, hindi po si Eva tsaka si Adan, okay? Pero sinasabi ng Diyos kay Adan na pwede mo kainin lahat ng bunga, lahat ng halaman doon sa hardin ng Eden except lang yung kaalaman, yung bunga ng puno at yung puno ng kaalaman ng mabuti at masama. And ang sabi ng Diyos kay Adan na kapag kinain mo yung bunga na yon, siguradong ikaw ay mamamatay. Okay? Now, base po doon sa kwento, alam po natin na nung kinain ni Adan at saka ni Eva, yung bunga ng kaalaman ng mabuti at masama, hindi po sila physically namatay. So, ibig sabihin ko, nung sinabi po ng Bible dito sa Genesis chapter 2 verse 17 na ikaw ay siguradong mamamatay, that thou shalt surely die, it doesn't pertain po, hindi po ito nagpapatungkol sa physical na kamatayan sapagkat, okay, nung kinain ni Adan tsaka ni Eva yung bunga, hindi sila physically namatay. Right? Okay, so ano ibig sabihin nun? Well, ang ibig sabihin po nito mga kapatid is the fact na ang mamamatay sa kanila is yung kanilang espiritu. Bakit po ganun? Kasi pag tinignan niyo po yung creation ng Diyos, sabi ng Bible, we are created in the likeness of God. And dahil ang Diyos po ay Trinity, right? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, tayo din po ay kinreate ng Diyos bilang mga triune being. Ibig sabihin, tayo po mga kapatid ay merong katawan, meron po tayong kaluluwa, at meron po tayong espiritu. Now, given, pag binasa po natin yung Bible, minsan makikita po natin na yung espiritu at saka yung kaluluwa, pinagsasama po siya. Bigyan ko kayo ng example. Di ba sabi doon sa James chapter 2, as the spirit without the body is dead, right? So is as the spirit is dead, so is faith without works is dead also, right? So sinasabi ng Bible is yung spirit, hindi po patungkol yun doon sa spirito ng tao. Yung spirito po na yun, that is synonym to the soul, yung kaluluwa, right? Ang sinasabi ng Bible, kung yung kaluluwa mo at yung katawan mo naghiwalay, patay ka na. Okay? Pero ang wording ng Bible na ginamit doon ay spirit. Okay? Pero meron din pong distinction yung kaluluwa po natin sa spirito po natin. Nandiyan po kayo, lagyan niyo po ng bookmark yung area po na yun ng Bible. Punta po kayo ng Ephesians chapter number 2. Ephesians chapter number 2. Ephesians chapter number 2. So ano yung namatay? Ang namatay po mga kapatid nung si Adan at si Eva kumain nung bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ang namatay po sa kanila ay yung espiritu. Okay? Yung kaluluwa po nila intact kasi hindi po naman nawala ng abilidad si Adan at si Eva na mag-isip. Okay? Kasi ang difference po ng spirit at saka nung soul is yung soul po,
yun po yung facility po natin para makapag-isip, makaramdam tayo, okay, at makagawa tayo ng mga bagay-bagay. Okay? Kasi itong yung katawan po natin, ito yung physical natin, yung laman natin. Okay? Yun po yung naaagnas kapag nililibing tayo. Okay? Pero yung kung paano po tayo nag-iisip, kung paano tayo nakakaramdam, kung ano yung mga emosyon natin, ang tawag po doon is yung kaluluwa. Okay? Yun po yung either pag namatay ka, pupunta ka either ng langit or pupunta ka ng impyerno. Okay? Pero meron pa po tayong pangatlong bahagi, which is yun po yung spirit. Yun po yung pangunawa po natin sa spirit, sa Diyos. Okay? And pag tinignan po natin dito sa Ephesians chapter 2 sa verse number 1, tapansin niyo po yung sinabi ng Bible. And you hath he quickened. Sino yung he dyan? Yun po yung Diyos. Ang sinasabi ni Apostle Paul dito is that ikaw daw na binuhay ng Diyos. Kasi yung word po na quicken dyan, ang ibig sabihin po niyan ay buhayin. Hindi po ibig sabihin ng quicken na mabilis. Okay? Ang ibig sabihin po ng quicken, binuhay ka, pansin niyo, who were dead in trespasses and sins. Where in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit which now worketh in the children of disobedience. Pansinin niyo yung wordings ng Bible. Sabi niya, wherein in time past you walk according to the course of this world. Kumbaga, ang tao na hindi saved, sinasabi ng Bible na wala siyang na ang sinusundan niya lang is kung ano yung agos at paniniwala ng mundo. According to the prince of the power of the air, pansinin niyo, the spirit, right? Nakita niyo yung word doon, spirit, kasi ang pinag-uusapan doon mga kapatid is espiritu, hindi lang po yung kaluluwa. Okay? So ang point ko, gusto ko ipakita po sa inyo is the fact na nung binigyan sila ng kautusan, okay, na wag kakainin yung bunga ng kaalaman ng mabuti at masama at ginawa ni Adan at ni Eva yon, totoong meron pong namatay sa kanila. Okay? Hindi po yung kanilang physical body, hindi po yung kanilang soul, ang namatay po sa kanila ay yung kanilang espiritu. Okay? Kaya nga ang sinasabi ng Bible na kapag tayo maliligtas, we must be born again. Okay, ang ipinapanganak pong muli, hindi po yung inyong katawan, okay, hindi po yung inyong kaluluwa, ang ipinapanganak pong muli ay ang inyong espiritu. Bakit? Kasi sabi ng Bible, ito po ay namatay nung kinain ni Adan at ni Eva yung bunga ng kaalaman ng mabuti at masama. Nabalik po kayo sa Genesis chapter 3. Genesis chapter number 3. Pansinin po natin kung paano nabuo yung kasalanan. Genesis chapter 3, verse 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God hath made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. Napansinin ninyo, yung serpent, alam po natin na yan po yung Diablo. Okay, that's Satan. Okay, at ang sabi ng at ang nilapitan ni Satan, hindi po yung man. Brother Chris, bakit si Satan hindi siya pumunta kay Adan agad? Kasi si Adan, nakita niya kung paano ginawa ng Diyos yung Garden of Eden. Remember, ang sequence is binuhay muna ng Diyos si Adan bago niya ginawa muli yung Garden of Eden, where nakita ni Adan kung paanong yung mga hayop bigla na lang out of nowhere, biglang nagsilabasan dahil kinreate siya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. So nakita first hand ni Adan yung creation kung paano ginawa ng Diyos yung Garden of Eden through His Word. And so nakita niya kung gaano ka-powerful yung Diyos. So kapag merong serpent or si Satan lalapit kay Adan at sasabihin niya hindi talaga sinabi ng Diyos yon, well, hindi maniniwala si Adan because of the fact na nakita niya kung gaano ka makapangyarihan ang Diyos, and sa kanya mismo ibinigay ng Diyos yung kautusan. Nasabi ng Diyos, huwag mong kakainin yung kaalaman ng mabuti at masama. Pero ang ginawa ng serpent, okay, na siya mismo ay lumapit doon sa babae. And marami po kasing theory dito, just sa trivia siguro na pwede kong ibigay sa inyo rito. Pansinin niyo, hindi nagulat yung babae. Okay? Nung nagsasalita, kasi 'di ba?
Isipin niyo, makakita ka ngayon ng ahas tapos nagsalita, 'di ba? Brother Eugene. 'Di ba? Ano mararamdaman mo, 'di ba? Uy, bakit nagsasalita yung ahas, 'di ba? Okay? Pero dito pansinin po ninyo, yung ahas nung nagsalita, hindi po siya, I mean, hindi nagulat yung babae. Probably nag-wonder yung babae kasi among all the animals do sa Garden of Eden, siya lang yung nakakapagsalita. I don't know. Okay? Pero kasi pwede nyo rin sabihin sa akin, Brother Chris, siguro sanay yung mga tao before na nakakapagsalita yung mga hayop kasi pagdating dun sa Numbers, 'di ba? Kilala niyo si Balaam? 'Di ba nung nagsalita yung asno, hindi rin nagulat si Balaam, 'di ba? Pag tiningnan niyo yung kwento doon, nung nagsalita yung asno dahil pinapalo siya ni Balaam, hindi rin nagulat si Balaam na nagsalita yung asno. Okay? But for me, the reason why siguro naniwala din si Eve dun sa serpent is because of the fact na nakakapagsalita yung serpent sa kanya. Okay? Sabi ng serpent kay Eve, "Yea, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the tree of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die." Pansinin niyo yung difference ng wording. Kasi sabi dun sa verse number 3, eto po si Eve ang nagsasalita po dito, di ba? Ang sabi niya, ang kailangan nyo lang, ang hindi daw lang pwedeng kainin is yung puno na nasa gitna ng hardin. Hindi niya sinabi kung anong puno yon. Okay? That means to me na hindi rin alam even Eden kung ano yung puno na yon. Ang sinabi kasi sa kanya, hindi nyo po pwedeng kainin yung nasa gitna. Okay? And I think that's the fault of Adam kasi hindi malinaw yung pagkakapasa niya ng instruction from God, hindi malinaw. Kasi malinaw yung sinabi ng Diyos eh, ang wag mong kakainin is yung bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Hindi nga sinabi ng Diyos kung nasaan yun eh, di ba? Kay Adan. Pero sinabi niya kay Eve, ni Adan, kay Eve, sabi ni Adan kay Eve, wag mo lang kakainin, basta yung nasa gitna. Basta yung nasa gitna, wag mo kakainin yon, okay? Pero hindi niya sinabi kung ano yung puno na yon, right? And that's probably why, dito sa verse number 3, sabi ni Eve, yun lang basta sa gitna, hindi ko pwedeng kainin yon. Verse 4, and the serpent said unto the woman, dito na pinasanungalingan ni Satan, yung sinabi ng Diyos, ye shall not surely die. Okay? At pag tinignan niyo yung kwento, kapag unang beses kayo nagbasa ng Bible, probably malilito kayo kasi iisipin niyo tama yung devil. Tama si Satan kasi hindi nga naman talaga tunay na namatay si Adan at si Eva nung kumain sila ng bunga ng kaalaman ng mabuti at masama. But as I have said a while ago, hindi po physical ang pinapatungkulan ng Diyos. Ang sinasabi ng Diyos, spiritually, mamamatay kayo kapag kayo ay kumain ng bunga ng kaalaman at ng mabuti at masama. So, tinempt ni Satan si Eve, pansinin nyo, tanong kayo sa verse number 6. Sabi doon, and when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and the tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat. So anong nangyari? So nung nakita ni Eva na yung puno ay kaaya-aya sa katawan, right? Sa paningin niya. So ibig sabihin doon nag-apply yung laman ni Eve. Which means na yung kasi ginawa tayo sa wangis ng Diyos, and si Eva, sabi ng Bible, kinuha lang siya sa tadyang, sorry mga ladies, pero yun yung kasi yung katotohanan, na kinuha lang ang babae sa tadyang ng lalaki. Okay? And so therefore, dun yung makikita na lesser talaga yung ability ng flesh kasi si Adan hindi siya matitempt nun eh. Pero si Eve, nag-appeal sa kanya yung flesh kasi nga he is a lower creation of God in terms of kung paano siya ginawa. Okay? And sabi doon, and gave also unto her husband with her, and he did eat, and the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, and made themselves apron. So, ang unang reaction ng tao nung alam nila nakagawa sila ng kasalanan is gusto nilang resolbahin yung kasalanan na yon. Kasi nung kinain ni Eva yung bunga, ang sabi ng Bible, binigay niya yung kanyang asawa at nung kumain ng kanyang asawa, ang unang naging reaction nila is, teka lang, humingi tayo ng sorry. Hindi ganoon eh. Di ba? Ang unang nilang naging reaction is, teka lang, ayusin natin to, magdamit tayo.
mag-sow tayo ng fig leaves, right? Okay? Now, babalikan natin yung mamaya, yung mga judgment sa kanila ng Diyos, mga kapatid, mamaya. Pero tanong po kayo ng verse 22. Verse number 22, Genesis chapter 3 verse 22. So obviously, nung nalaman ng Diyos na sila po ay nagkasala, na kinain nila yung bunga ng kaalaman ng mabuti at masama, okay, obviously they had their punishments. Okay? So pwede niyo sabihin na yun, in a sense, pwede niyo sabihin na yung naging kabayaran para sa kasalanan ni Adan tsaka ni Eva. 'Di ba? Kasi nag-suffer naman sila, nagkaroon sila, 'di ba malinaw naman? Nagkaroon sila ng kasalanan, right? Tapos sabi ng Bible, 'di ba, ang kabayaran ng kasalanan, merong kabayaran ang kasalanan, tama? And sinasabi, at pag tiningnan niyo yung kwento in the surface, pwede niyo nang sabihin sa akin na yung kasalanan, yung parusa na tinanggap ng serpent, yung parusa na tinanggap ni Eve, yung parusa na tinanggap ni Adan, right? Na inilatag in between dun sa Genesis chapter 3 verse 8 to 21. Okay, pag tinignan niyo yun, pwede niyo na sabihin sa akin na, Brother Chris, yun na yung kabayaran ng mga kasalanan nila. Pero hindi doon nagtapos kasi yun, mga kapatid. Pag tinignan niyo yung verse 22, sabi ng Bible, ito yung pinakamalaking problema. And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil, and now lest he put forth his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. Therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. So he drove out the man, and he placed at the east of the garden of Eden cherubims and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. So ang sinabi ng Bible, hindi sapat na binigyan sila ng parusa, kasi ang susunod nilang gagawin, dahil alam na nila kung ano yung makakabuti at alin yung makakasama, is kakainin nila yung tree of life. At kapag kinain nila, mga kapatid, yung tree of life, ang sabi ng Bible, magiging silang immortal. Hindi sila pwedeng mamatay. So there is a necessity ngayon na kailangan mamatay yung tao because of the fact na patay nga yung kanilang espiritu. Okay? So ang ginawa ng Diyos, pinaalis sila, okay, doon sa Garden of Eden as an eternal judgment dahil sa kasalanan na ginawa ni Adan at saka ni Eva. Okay? Nakinain nila yung bunga ng kaalaman ng mabuti at masama. Napunta po kayo ng Romans chapter number 5. Romans chapter number 5. Bakit po importante maunawaan natin yung kwento? Okay? Sapagkat, mga kapatid, ngayon pong panahon, may mga nagtuturo po na, I mean, marami sa atin before, mga Katoliko, lumaki po tayo na pinaniniwalaan po dati na ang tao meron po tinatawag na original sin. Okay? And sinasabi nila na yung original sin, okay, ito po ay yung namana nating kasalanan, okay, mula kay Eva at saka kay Adan, nung sila ay kumain nung kaalaman ng bunga ng kaalaman ng mabuti at masama. Okay? So, yun po yung namamana natin. Kaya daw kailangan, mga kapatid, kapag ikaw pinanganak, okay, kailangan daw bautismohan yung baby. Pag ang bata daw pinanganak, kailangan daw yung baby bautismohan pa lang para daw malinis yung kasalanan na original sin. Okay? Kaya marami sa atin bininyagan nung tayo ay mga baby pa lang. Okay? Kung kayo ay lumaki na Katoliko, at least hindi tayo katulad ng Greek Orthodox, di ba? Okay? Pag ikaw pinanganak na Greek Orthodox, kawawa ka kasi hindi ka lang bibinyagan dahil Greek sila, di ba? Naniniwala kasi sila na yung word na Greek na baptism ay immerse. Okay? So hindi ka lang nila wiwisikan ng tubig, talagang ilulublob ka nila sa tubig. Okay? Imagine nyo, no, kung ako magkakaanak, tapos 'di ba, ilulublob yung anak ko sa tubig, baka ilublob ko rin yung pare, 'di ba? But anyways, that's out of the topic. Pero gusto ko maunawaan ninyo, mga kapatid, na hindi po yun totoo, sapagkat tinuturo din po ng Bible na ang kasalanan po ng ama, hindi po pwedeng isisi sa kasalanan ng anak. Okay? At ang kasalanan ng anak, hindi mo po pwedeng isisi sa kasalanan ng ama. So by that principle sa Bible, mga kapatid, pinapatunayan po nun na ang kasalanan hindi po pwedeng manahin. Okay? Ang kasalanan po, ang kasalanan natin, tayo lang po ang magbabayad nun. Wala na pong iba. Okay? Hindi po pwede na, kunyari, yung anak ko, si Seki, for example, nagkaroon siya ng kasalanan at dahil sobrang mahal na mahal ko siya, mamatay ako para sa mga kasalanan niya kasi ako din po meron akong sariling kasalanan
na hindi niya rin pwedeng manahin. So lahat po tayo, ang pinagbabayaran po nating kasalanan ngayon is yung mga kasalanan na nagawa natin sa buhay natin ngayon. Hindi po tayo yung kumain ng bunga ng prutas ng kaalaman ng mabuti at masama. So hindi po natin kasalanan yung kasalanang ginawa ni Adan at saka ni Eva. Nagkataon lang na nung kinain nila yung bunga ng mabuti at masama, namatay po yung kanilang espiritu at yun po mga kapatid yung namana po natin. Yung namana po natin bilang mga tao na tayo ay ipinanganak na merong patay na espiritu. Meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa, pero ang ating pong mga espiritu ay patay. At yun po ang kailangang mabuhay magmuli para po tayo ay maligtas. Para po tayo makumpleto kumbaga. At tayo ay makapasok or tayo ay maligtas so to speak at masave. Okay? Pero pansinin niyo sabi ng Bible sa Romans chapter 5, tingnan niyo po sa verse number 12. Sabi po doon, wherefore, as by one man sin enter into the world, and death by sin. So pansin niyo sabi ng Bible, pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao. Pero hindi niya sinasabi doon na yung kasalanan na yun minana ng lahat ng tao. Okay, sabi niya, wherefore by one man, that is Adam, sin entered into the world and death by sin. And so death passed upon all men for that all have sinned. Hindi lang isa. Sabi ng Bible, all have sinned. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, pansinin niyo po to, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Anong gusto ko makita niyo dito? Pansinin niyo sinasabi sa verse number 13. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Bakit? Kasi kailan ba na-establish yung batas ng Israel? During Moses' time. Okay? Na makikita natin mga kapatid, honestly, pag tinignan niyo po ang Bible, makikita ninyo na merong mga patterns of some sort na ginagawa yung bayan ng Israel per se. Katulad din, for example, ni na Abraham, ni na Isaac, ni na Jacob, and things like that. Even hindi pa po na-establish yung bayan ng Israel, because ang sabi ng Bible sa Romans chapter 2, na ibinigay ng Diyos yung batas niya sa atin sa pamamagitan ng ating mga puso, sa pamamagitan ng ating mga konsensya. So ibig sabihin, meron na tayong awareness before kung ano yung batas ng Diyos, and that's the reason why I think na ginagawa pa rin ni na Abraham, ni na Moses. I mean, for example, si Abraham, 'di ba, inalay niya yung tupa supposedly sa Genesis chapter 22. Bakit niya ginawa yun? Eh wala namang utos na maghain ka ng tupa, for example. Okay? Sapagkat alam niya na ito yung tamang gawin. Okay? Now, finormalize yun ni Moses nung inilagay yun sa Torah. Pero ang sinasabi ng Bible na even if yung kasalanan, yung batas, okay, yung batas na magsasabi tungkol doon sa kasalanan, hindi pa nai-establish. Okay? Sabi ng Bible, death reigned upon Moses, death reigned from Adam to Moses. So, ibig sabihin, bago pa na-establish yung law na in-establish ni Moses, meron ng kamatayan nag-exist before. Okay? So, yung kasalanan, hindi lang siya, kasi di ba, tama naman sabi ng Bible, sin is the transgression of the law. And often pinapaliwanag ko yung during soul winning na kapag ikaw lumabag ka sa isang batas, doon ka may kasalanan sa lawmaker na yun. For example, di ba, inutusan ka ng nanay mo, di ba? At lumabag ka sa utos ng nanay mo, hindi yun kasalanan sa Diyos. Okay? Pero kasalanan yun sa nanay mo. Okay? At hindi yung Diyos lang ang magagalit sa'yo kasi ang kasalanan mo sa Diyos kasi sabi ng Bible, honor thy father and thy mother. Okay? Pero more than that, magagalit sa iyo yung nanay mo kasi hindi mo sila sinunod, right? And usually, ano mangyayari? Usually, palo ka and things like that. So, makikita natin yung kasalanan ay yung transgression of the law. Pero more than that, more than sin, ang sinasabi kasi ng Bible, mga kapatid, is from the time of Adam, papunta kay Moses, hindi lang yung kasalanan ang hindi pa, dahil it doesn't matter kung na established na yung law, pero dahil nandun na yung kamatayan, pumasok na yung kamatayan, pumasok na yung pagsaway ng tao sa utos na ibinigay sa kanya sa pamamagitan ng kanyang konsensya, meron na pong kasalanan na namumutawi. Okay? So makikita po natin na kailangan natin ang kaligtasan because of the fact na tayo po mga kapatid ay makasalanan.
Okay? Yung nature ng kasalanan, nandoon po sa atin, yun po ang namana po natin. Now, hindi po ibig sabihin nun, kasi yung doctrine po ng original sin, meron din pong Baptist version yan. Okay? Yung mga Calvinist, ang tawag naman nila doon, total depravity. Na ang sabi naman ng mga Calvinist na hindi makakalapit ang tao sa Diyos kasi ang tao ay makasalanan. That's not also true. Okay, bakit? Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi po yung espiritu, hindi po yung kaluluwa ang namatay. Ang namatay po ay yung espiritu. Okay, ibig sabihin po, meron pa rin pong facility, meron pa rin pong gamit or ano ba tawag, parte, bahagi ng tao na meron pong kakayahan na makapagkatwiran at makagawa ng tama even if it's not guided by the Spirit of God. Okay? Kasi tandaan natin, ang spirito po natin, it's the connection of us sa Diyos. Okay? Hindi ko po kayang, I mean, mahirap po ipaliwanag yun kasi hindi po yun scientific. Okay? Ang spirito po natin, yun po yung komunikasyon sa atin sa Diyos. Yun po yung sabi ng Bible sa Romans chapter 8, the Spirit beareth witness that we are the children of God. So, ibig sabihin, hindi po yung connection ng banal na espiritu sa atin. Okay? Yung spirito na meron po tayo. Napunta po kayo ng Genesis chapter 4. Genesis chapter 4. So nakita natin na may pangangailangan ang tao para maligtas sa kanyang kasalanan. Pero makita rin po natin mga kapatid na ang response po ng tao para maligtas ay may dalawang pamamaraan. At yun po ang tinatawag po natin na dalawang religious system sa mundo. Okay, now let me define kung ano ibig sabihin po ng word na religion. Sabi ng dictionary, the word religion is an organized system of religious attitudes, beliefs, and practices. So ito po ay pinagsama-samang mga paniniwala, mga attitudes, or mga pananaw, at mga gawain, okay, na nagbabalangkas ng isang relihiyon. Okay? Now, ang gusto ko pong maunawaan nyo, kasi marami pong mga tao nalilito, sabi nila, ang dami na daw relihiyon sa mundong to. Okay? Pero kung titingnan natin yung pananaw nila, okay, yung attitude nila at kung paano sila gumagalaw, okay, makikita ninyo na pwede nating isummarize yung mga relihiyon na to into two categories. Okay? Kasi makikita rin natin mga kapatid na sa Genesis chapter 4, binasa natin yung kanina, meron dalawang way of offering na ginawa yung dalawang anak ni Adan tsaka ni Eva. Okay? Si Cain tsaka si Abel. Okay? At makikita natin yung blueprint na yun sa Genesis chapter 3 kanina, kasi sabi ko nga sa inyo kanina, nung kinain nila yung bunga ng mabuti at masama, okay, anong una nilang naging reaksyon? Magtahi sila ng damit. Right? So that's the first religion. Yun yung kanilang unang practice, magtahi sila ng damit. Pero anong ginawa ng Diyos pag binasa ninyo yung dulo ng Genesis chapter 3? Okay? Na ang ginawa ng Diyos, binigyan sila ng panibagong damit. Okay? Sabi ng Diyos, hindi sapat yung damit nyo. Okay? Ito yung dapat na damit. Right? So binigyan sila ng panibagong relihiyon, okay, na base sa balat ng hayop. Okay? And dito makikita rin natin na meron dalawang relihiyon. Okay? Yung relihiyon ni Abel at yung relihiyon ni Cain. Bakit? Kasi pareho silang nag-offer eh. Okay? Pero bago po yan, basahin ko muna sa inyo yung James chapter 1 verse 26. Sabi po doon, if any man among you seems to be religious and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. So sinasabi ng Bible na kapag malalaman mo na totoo ang isang relihiyon, kapag nag-strive siya na, number one, gumawa ng mabuti, in a sense, to visit the fatherless and the widows in their affliction. And sabi niya na nag-strive sila to keep themselves unspotted from the world, na maging malinis laban sa mundo. Okay? Yun yung purpose ng pure religion. Okay? Now, isipin niyo yun. Okay? Pagdating sa kaligtasan, okay,
Kasi here's the thing, okay, kung ang punto ko kung ipagmamalaki ninyo yung mabubuti ninyong gawa, right? As a religion, right? Sa tingin nyo ba, magiging kayong malinis sa harap ng Diyos? Kasi, pansin nyo, sabi ng James chapter 1 verse 27, you should keep yourself unspotted from the world. Doon pa lang, hindi na kayo magiging mabuti, hindi na kayo magiging unspotted. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi sa Isaiah, yung mga mabubuti nating gawa sa harap ng Diyos, it's just filthy rags. Mga maduduming basahan lang. So imagine ninyo, dala-dala ninyo, okay, yung religion ninyo ng mabubuting gawa, tama? Oh, gumawa ako ng mabuti, nagpakain ako ng maraming mga tao. Pero sa harap ng Diyos, that's just filthy rags. Tapos sasabihin niyo, oh, ito yung religion ko. This is pure religion. This keeps me unspotted from the world. No, friend, dahil yung gawa mo sa harap ng Diyos ay mukhang basahan, ay parang basahan lang, hindi po yun, hindi ka nagiging unspotted from the world. Nakukuha niyo yung point ko? Na nagiging ka pa rin madumi kasi ang tingin nga ng Diyos sa mabubuti mong mga gawa, parang basahan lang. Okay? So, ibig sabihin yung religion na yon na based from works, hindi po siya hindi po, it doesn't make any sense na ang religion mo is based on works. Tapos, you have to keep yourself unspotted from the world. Okay? Nandiyan po sa Genesis chapter 4 verse 1. Tingnan niyo po to. Sabi ng Bible, and Adam knew his wife Eve, knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord, and she again bare his brother Abel, and Abel was a keeper of a sheep, and Cain was the tiller of the ground. Na pag pinansin niyo yung kwento, yung dalawang anak ni Abel, ni Adan tsaka ni Eva, meron po silang magkaibang trabaho. Tama? Si Abel, siya po ay naging pastor, 'di ba? Kasi siya ay naging pastol, siya ay keeper of the sheep, sabi ng Bible. And si Cain, siya po ay naging, you know, uh, magsasaka, okay? Tiller of the ground. Okay, naging siya magsasaka. So, naturalmente, to me, okay, it makes a natural choice na nung sila ay nag-offer sa Diyos, okay, ang dinala nila ay yung kanilang sariling bunga. Which, yun yung nangyari, tama? Sabi doon sa verse number 3, and in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord, and Abel, verse 4, he also brought the firstlings of the flock and the fat thereof. Okay? Na gusto ko maunawaan ninyo, ang tingin ko po dito sa kwento po na to is the fact na ang inoffer po ni Abel at ni Cain is kung ano po yung makakaya po nila. Kasi in-emphasize ng Bible na si Cain, okay, hindi po siya keeper of the sheep. Hindi siya pastol. Ang trabaho niya, magsasaka siya. He's the tiller of the ground. Nagtatanim po siya. At si Abel, okay, siya po ay pastol. So, ibig sabihin, ang ginawa nila, they just came up with what they have at yun po yung inoffer po nila sa Diyos. So, I don't necessarily think na meron na silang system before. Doon yung makikita na it doesn't necessarily mean na meron na silang system before na ang kailangan mo lang i-offer sa Diyos ay puro hayop. Okay? They don't know that. Hindi nila alam yun. Okay? Kaya ang ginawa ni Cain, nag-offer siya ng ti ng ng prutas. Nag-offer siya ng mga tanim. Okay? Nag-offer siya ng mga bagay na tumubo mula sa lupa na kanyang inalagaan. Okay? So yun yung ginawa nila. Now, here's the thing, okay? Ayoko po ma-misinterpret po natin yung kwento kasi baka isipin natin na namimili ang Diyos ng offering. Okay? Kasi balanse po yun. Okay? Ang Bible po, punta po kayo ng Leviticus chapter 5 para makita po natin to. Okay? Leviticus chapter number 5. Meron pong balanse in terms of our offering. Okay? Kasi ayaw rin naman po ng Diyos na mag-offering ka dahil nainggit ka lang. Alam mo yun? What if, isipin nyo to, what if nagbigay ng standard ang Diyos na dapat ang offering lang ganito lang? Tapos in yourself, hindi mo naman kayang abutin yung yung offering na yun. Let's say for example, just to put a figure there. Kunyari sinabi ng Diyos, kailangan ng offering 10,000 pesos. Eh, ang sweldo mo, 8,000 per month lang. Paano ko mag-offering? 'Di ba? Kung gusto mo sumunod sa Diyos, 'di
'di ba, ang gagawin mo magnanakaw ka ng 2,000 para makumpleto mo yung 10,000 na offering. Tama? Bible Baptist? 'Di ba gano'n ginagawa sa mga Bible Baptist? "Oh, commitment ninyo," 'di ba? Okay. Tapos ang ginagawa dahil hindi sila makapaghanda nung commitment na 'yon, ang ginagawa nangungutang, okay, kung ano-anong ginagawa just to meet that certain standard. Okay? Hindi po gano'n ang Diyos. Okay, kaya nga 'di ba anong sinasabi ng Bible pagdating sa offering natin, 10%. Brother Chris, ang liit na nga ng sweldo ko, eh, di maliit lang yung i-offer mo, 10%. Hindi niya sinabi na certain amount, fix, hindi niya finix amount yan, sinabi niya lang percentage, bigay mo sa akin yung 10% mo. Whether malaki yan or maliit, as long as it's 10%, God will be glorified with that. Okay? Sa, you're, sabi ng Bible sa Deuteronomy chapter, you're turning to Leviticus 5, sabi ng Bible sa Deuteronomy 6:16, 3 times in a year shall all thy males appear before the Lord thy God in the place which he shall choose, in the feast of the leaven of unleavened bread, in the feast of weeks, and in the feast of the tabernacles, and they shall not appear before the Lord empty. Every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord thy God, which he hath given thee. So sabi ng Bible, pag mag-offering ka, malinaw sa Bible, it's based on your ability. Okay? Kaya probably in their heart, si Cain tsaka si Abel, nag-offer lang sila based on their ability. Okay? Based on na ito yung ako tupa, so magbibigay ako ng hayop, at ako magsasaka, so magbibigay ako ng tanim or prutas, tama? Nandiyan kasi, and here's the thing, pag binasa po ninyo yung Bible, makikita ninyo doon na hindi naman fix talaga na ganito lang yung offering. Bigyan ko ng example. Leviticus chapter 5. Dito po, pinapakita yung sin offering. Sabi doon sa verse 1, and if a soul sin, and hear the voice of swearing, and is a witness, whether he hath seen or known of it, or if he doth not utter it, then he shall bear his iniquity. Or if a soul touch any unclean thing, whether it be a carcass of an unclean beast, or a carcass of unclean cattle, or a carcass of unclean creeping things, and if it be hidden from him, he also shall be clean and guilty. So kapag ginawa niya yon, ito yung magiging kaparusahan. Talon po tayo sa verse 5. And it shall be, when he shall be guilty of one of these things, that he shall confess that he hath sinned in that thing, and he shall bring his trespass offering unto the Lord, which for his sin, which he had sinned, a female from a flock, a lamb or a kid of the goats, for a sin offering, and the priest shall make an atonement for him concerning his sin. So sabi ng Bible, kapag nagkasala ka, kunyari hindi mo alam, nakahawa ka pala ng patay na bagay, okay, or something like that. Kasi sabi ng Bible, kailangan mo maghandog sa Diyos, okay, and this is in the Old Testament, ng tupa o di kaya ng kambing, okay, for a sin offering. Pero pansinin niyo yung verse 7, and if he be not able to bring a lamb. So pansin niyo sinasabi ng Bible, hindi siya fix na ang kailangan mong gawin, kailangan tupa tsaka o di kaya ano lang, kambing ha. So kahit na mahirap ka, kahit wala kang pambili, okay, hindi kailangan mo mag-provide ng tupa. O kailangan mo mag-provide ng kambing. Hindi po ganoon 'yun. Okay, ang sabi ng Bible, pwede naman kung hindi mo kayang bumili ng tupa or hindi mo kayang magdala ng tupa, sabi doon, then he shall bring for his trespass which he had committed 2 turtle doves or 2 young pigeons unto the Lord for the sin offering, and from the other the other for a burnt offering. Kasi sabi ng Bible, kung hindi mo kaya magdala ng tupa o di kaya ng kambing, kalapati na lang. Okay, tanungin ko kayo, ano mas mura, yung kalapate o yung kambing? 'Di ba? Okay? Kasi nga hindi kaya eh. So ibig sabihin, adjustable yung standard ng Diyos. Ang sinasabi ko mga kapatid, pag tiningnan natin yung kwento, balik po kayo doon sa Genesis chapter 4. Okay. Sorry, Genesis chapter 3 pala. Genesis chapter 3. Pag tiningnan natin yung way ng paghahain ng ni Cain at saka ni Abel, okay, pag tinignan po natin yun, probably they would agree, kaya po nila ginawa yun is because that is part of their capacity. Okay? Pero hindi ko po sinasabing tama yung ginawa ni Cain. Bakit? Kasi meron pong sinabi ang Diyos kay
Adan nung siya po ay binigad or pinarusahan. Okay, remember 'di ba nung kinain ni Adan tsaka ni Eva, yung bunga ng kaalaman ng mabuti at masama, meron silang kaparusahan, tama? Pansinin niyo yung sinabi kay Adan. Verse nandiyan sa Genesis 3, sabi sa verse number 17, and unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Ito po yung nangyari. Curse is the ground for thy sake. In sorrow thou shalt eat of it all the days of thy life. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. In the sweat of thy face thou shalt eat of bread till thou return to the ground of for out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust thou shalt return. Shalt thou return. Ano mapapansin niyo sa verse 17? Sabi ng Diyos kay Adan, curse is the ground. So ibig sabihin, sinasabi ng Diyos kay Adan na ang lupa dahil sa kasalanan mo nasumpa siya. And pansinin niyo yung ginawa ni Cain. Naghandog siya sa pamamagitan ng mga bunga ng lupa na sinumpa. Okay? So ibig sabihin, yun po yung mali ni Cain. Okay, kaya po siya hindi naging katanggap-tanggap sa kanya yung hindi naging katanggap-tanggap sa Diyos yung kanyang mga handog because of the fact na galing yun sa sumpa. Tama? And ang point ko, okay, kapag tayo nag-o-offer ng mga mabubuti nating gawa sa Diyos, ang sabi ng Bible, galing sa sumpa. Okay? Kasi galing sa mga gawa natin eh. Di ba? So yung fruit of the ground. Pero anong sabi ng Bible? Patungkol kay Cain. Okay, kay Abel. Okay, kay Abel, tinanggap niya, tama? Sabi dun sa verse number, tinanggap niya yung ano, pero tingnan niyo po yung, nandiyan kayo sa Genesis 3, di ba? Tingnan niyo yung verse 21. Ano yung precedence na katanggap-tanggap talaga yung offering ni Cain, ni Abel? Verse 21, unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skin and clothe them. So pansinin ninyo na Diyos mismo ang gumawa ng offering. Pinatay niya yung kasi sabi ng Bible gumawa ang Diyos ng coats of skin. Paano ka gagawa ng coats of skin kung hindi mo naman papatayin yung hayop, right? Siyempre kung kukunin mo yung balat nila, alangan namang buhay pa yung hindi naman siguro ganun ka sadista yung Diyos, tama? Okay? What I'm saying is, pinatay niya yung hayop, kinuha niya yung balat, ibinigay niya kay Adan tsaka kay Eva para maging mga damit. So, yun yung naging offering ni Cain at tsaka ni Abel. Si Cain, galing sa sumpa ng lupa. Si Abel, sinunod niya yung pattern na ginawa ng Diyos na pumatay siya ng hayop at inalay niya. Binigay niya kay Adan at kay Eva. In this case, si Abel. And here's the thing, sabi ng Bible sa Hebrews chapter 11 that Abel offered a better sacrifice than Cain. At paano ginawa ni Abel yon? Sabi ng Bible, he did it by faith. Okay? So sabi ng Bible, hindi talaga necessarily alam kung tama ba yung ginawa ni Abel at saka ni Cain. Hindi nila alam kung tama yun eh. Hindi nila alam wala silang idea. Kasi sabi ko nga sa inyo, based dun sa kwento, based lang yun dun sa kanilang ability. Pero by faith, dahil sa pananampalataya ni Abel, okay, sabi ng Bible, he did offer a better and more excellent sacrifice than Cain. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, makikita natin yung dalawang religion, even in the Bible, pinapakita sa atin na mayroong more excellent. May mas mabuting relihiyon, hindi po yung relihiyon na gawa ng tao, kundi yung relihiyon na ayon sa kalooban ng Diyos. Na, punta po kayo ng Genesis chapter 22. Kasi sabi ng Bible, the Lord had respect unto Abel and to his offering. Nirespeto ng Diyos yung offering ni Abel at si Abel mismo. Okay? Gusto ko makita ninyo mga kapatid na ito po ay ang relihiyon para tayo po ay ma-redeem. Okay? This is the religion of redemption. Makita natin number 1, pakita ko po sa inyo na meron pong pangangailangan para sa kaligtasan ng tao. Merong dalawang relihiyon na nabuo because of that. At yung dalawang religion, the first one is the religion of redemption. Yung offering ni Cain. Yung offering ni Abel.
Ano yung offering ni Abel? Yung offering of flock and fat. Okay? Kasi yun po yung naging basis, mga kapatid, ng mga sumunod na offering. Okay? And I don't know if ito yung susunod na offering. I really didn't verify sa Bible. Pero pag tinignan ninyo, mga kapatid, this is the same pattern na sinunod ni Abraham nung siya po ay tinempt ng Diyos para i-offer yung kanyang anak na si Isaac. And wala naman po sigurong Bible scholar na magdi-disagree na this is the greatest picture of salvation na makikita natin sa Old Testament. Ano yun? Yung sinacrifice ni Abraham sa ang kanyang anak na si Isaac sa dahil tinempt siya ng Diyos. Tingnan niyo yung verse, basahin natin yung kwento. Genesis 22, tingnan niyo po yung verse 3. Sabi doon, and Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took two of his young men with him and Isaac his son and clave the wood for the burnt offering and rose up and went unto the place which God had told him. And on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son, and he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. And Isaac spake unto Abraham his father and said, my father. And he said, here am I, my son. And he said, behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? So si Isaac, hinahanap niya nasaan yung burnt offering. Now, alam niyo, dito yung makikita kung gaano po ka-majestic yung King James Bible. Okay? Kasi sasabihin nila, hindi, pwede mo naman yung makita sa NIV yung doctrine niya. Pero pansinin niyo yung sinabi sa verse number 8. And Abraham said, my son, God will provide himself a lamb for a burnt offering, so they went both of them together. Pansinin yung word sa verse 28, and God will provide himself a lamb. Sa unang basa, pwede yung basahin na ang Diyos ang magbibigay ng lamb para sa sarili niya. Tama? Pero pwede nyo rin siyang basahin in a sense na ang Diyos ang ipoprovide niya yung sarili niya bilang isang offering. Tama? Okay? Pero pareho yung wording. Tama? Makikita, ang point ko mga kapatid, makikita ninyo dito yung power ng King James. Dahil doon pa lang sa translation, makikita nyo na yung lalim ng salita ng Diyos. Kasi hindi naman po ito sinulat sa English eh. Pansinin nyo, sinulat po ito sa Greek, sa Hebrew, okay? At nung sinulat ito sa Hebrew, I believe ganito rin po yung pagkaka-render. Hindi ako marunong mag-Hebrew, pero I believe na ito, ganito rin po yung pagkaka-render nung verse na to, in a sense na pwede mo siyang basahin in dual application. Na ang Diyos ang magbibigay ng offering sa kanila at the same time na ang Diyos ang i-offer ay sarili niya. Right? Okay, God will provide himself a lamb. Okay? Yun yung naging basis eh. Okay, sabi ni Abraham, ang Diyos mismo ang magbibigay ng lamb. Katulad nung kung paano si Abel, okay, nag-offer siya ng lamb, kung paano ang Diyos ay nag-offer ay pumatay ng hayop nung sila ay nagkasala sa Garden of Eden. That's the same pattern na makikita natin. Even in the Passover, punta po kayo ng Exodus chapter 12. Exodus chapter 12. Exodus chapter 12. Tingnan natin yung Passover. Spake ye unto, verse 3, Exodus 12, verse 3, spake ye unto all the congregation of Israel, saying, in the 10th day of this month, they shall take to them every man a lamb, according to the house of their fathers, a lamb for a house. And if the household be too little for the lamb, let him and his neighbor next to his house take it, according to the number of the souls, every man according to his eating, shall make your count for the lamb. So sinasabi ng Bible na kukuha sila ng tupa, okay, and binigay yung characteristics, verse 5, for your lamb shall be without blemish, a male of the first year, ye shall take it out from the sheep or from the goats, and ye shall keep it until the 14th day of the same month, and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening, and they shall take of the blood and strike it on the two side posts and to the upper doorpost of the houses wherein they shall eat it. So papatayin nila yung tupa, kukunin yung dugo, ipapahid dun sa dalawang poste tsaka sa ibabaw nung kanilang bahay kung saan nila kakainin yung tupa. Okay, ano yung
purpose po nun? Okay, tanong po kayo sa verse number 12. Exodus 12:12. Sabi po doon, para mabilis po tayo, Exodus 12:12, "For I will pass through the land of Egypt this night." So ito yung bilin ng Diyos, kaya niya pinapagawa to sa bayan ng Israel. "For I will pass through the land of Egypt this night, and I will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. And the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are, and when I see the blood, I will pass over you." Kanta po to, di ba? Sabi niya, di ba, kanta po yung, "When I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt." So ito po yung makikita natin perfect. Kasi pag tinignan nyo, from Genesis, makikita natin, nag-o-offer lang sila ng lamb. Tama? Nag-offer sila ng lamb, pero sa Exodus nakikita na natin na that is the way for salvation, that God will pass, na hindi sila mamamatay kapag ginamit nila yung dugo ng tupa na ipinahid nila dun sa post ng kanilang mga bahay. Tama? That is a picture, mga kapatid, na ang kaligtasan hindi po nakukuha sa mga mabubuting gawa, kundi sa pamamagitan ng dugo. Okay? Dugo nino? Dugo ba ng tupa? Sagutin natin yung question na yan. Okay? Punta kayo ng Hebrews 9. New Testament. Hebrews chapter number 9. Isa po sa mga pinakamalalalim na libro ng New Testament ang Hebrews kasi kino-connect niya yung teachings ng Leviticus, ng books ni Moses versus sa New Testament kung paano po natin siya i-apply. At nililinaw po ng Hebrews 9, tingnan niyo po sa verse 22. Okay? Para patunayan sa inyo na ang kasalanan, hindi po siya basta-basta nawawala, okay, based sa kung ano lang. Kasi ito po filosofiya ng tao eh. Okay, ang tao, ang filosofiya niya po ngayon, okay, para mawala yung kasalanan ko, gagawa ko ng mabuti. 'Di ba? Ang isip nila, the good outweighs the bad. Pag gumawa ako ng sobrang daming mabubuting gawa, mawawala yung mga hindi ko mabubuting gawa. O yung mga kasalanan ko sa Diyos, mabubura yun. Kasi gumawa ako ng mabuti eh. 'Di ba? Yun ang analysis ng tao. Tingnan natin kung angkop ba yun sa Biblia. Tingnan yung verse 22. "And almost all things are by the law purged with blood." Okay? Pag binasa niyo yung Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, makikita ninyo yon na lahat merong blood. "And without shedding of blood," pansin ninyo, "is no remission." Ano sinasabi ng no remission? Ibig sabihin, wala pong kapatawaran. Ibig sabihin, kung walang dugo na dadanak, hindi po mawawala or mababaliwala or mapapawalang sala ang isang tao. Hindi po mabubura yung kasalanan nyo kung walang dugo. Excuse me. Kaya po, inayon ng Diyos na kapag ang bayan ng Israel naghahandog, merong dugo, merong tupa, merong hayop. Bakit? Kasi yun po ay larawan para maintindihan nila na ang kasalanan hindi po mawawala nang walang dugo na dadanak. Okay? Now, anong benefit sa atin ngayon na nasa New Testament na po tayo? Pansinin niyo verse 23, "And it was therefore necessary that the pattern of things in the heavens should be purified with this, but the heavenly things themselves with better sacrifices than this." So sinasabi ni Apostle Paul dito, na siya po sumulat ng Hebrews, na yung ginagawa nila sa bayan ng Israel nung panahon ng Leviticus, Numbers, Deuteronomy, pansinin niyo, di ba, nung nagbigay ng instruction ang Diyos kay Moses na gumawa ng tabernacle, ang sabi ng Diyos kay Moses, "You're going to do it according to the way na ipinapakita ko sa'yo." And I'm paraphrasing, okay, hindi ko po kino-quote yung scripture. Pero sinasabi ko lang is, abilis sa kanya ng Diyos, gagawin mo siya ayon sa pinakita ko sa'yo. Okay? So, ibig sabihin nun, mga kapatid, merong pinakita yung Diyos na pattern kay Moses. Okay? Ano yun? Yun po yung paano nila binuo yung tabernacle. Pero hindi po yun yung totoong tabernacle kasi meron po pinagkopyahan yung tabernacle na yun. Saan? Sa langit. Okay? At ang sabi ng Hebrews 23 na yung tao nag-offer siya ng sacrifices doon sa kopya, doon sa photocopy, okay? Pero meron dapat mag-offer doon sa original na nasa langit. Okay? Sabi doon, "For Christ is not entered into the holy place made with hands, which are the figures of the true, but unto heaven itself,
now to appear in the presence of God for us. So sino yung nag-offer? Yung high priest ba? Yung Levite ba? Si Aaron ba ang nag-offer doon sa holy na sa langit? Hindi. Ang sabi ng Bible, yung high priest ang gumagawa nun. Si Aaron ginawa yon dito sa photocopy, dito sa lupa. Pero yung totoo, yung tunay na tabernakulo, ang nag-offer lang doon, isang tao lang daw ang pumasok. Sino? Si Christ. Si Jesus Christ. Sabi niya doon, for then, verse 26, for then must he offer, have sacrificed since the foundation of the world. But now, once in the end of the world, hath he appeared to put away sin by sacrifice of himself. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment, so Christ once offered to bear sins for many, and unto them that look for him, he shall appear the second time without sin unto salvation. Punta po kayo ng susunod chapter, chapter 10. Chapter 10. So sinasabi ng Bible na yun ay picture nung si Jesus Christ ay naghandog. Pero mga kapatid, gusto ko maunawaan ninyo na kahit anong klaseng dugo, sabi ng Bible, hindi po siya makakawala ng kasalanan yun. Na, lilinawin ko lang po sinasabi ng Bible na kailangan ng dugo, okay, para mawala ang kasalanan, pero tinuturo din po ng Bible na hindi po pwedeng basta dugo lang. Okay? Hindi po pwedeng dugulan ng tupa or ng kambing or ng kung anumang hayop ang dadanak para mawala yung kasalanan. Kaya pag binasa po ninyo yung Leviticus, wag po kayong wag po kayo magkakaroon ng wrong interpretation na kapag sinabing atonement, yun na yung kabayaran ng kasalanan nila. Okay? Kaya po siya tinawag na atonement kasi po sinasabi doon ng Bible na yun ay picture kung paano po sila magkakaroon ng atonement. Kaya wag po kayong maniniwala kapag yung Baptist sinasabi nila na ang kaligtasan during the Old Testament is by works kasi kailangan nila mag-offer. Okay? Hindi po totoo yun. Kasi kahit mag-offer sila ng kambing, baka, or kung ano man ang i-offer nila doon, ang sabi ng Bible, hindi mawawala ang kasalanan nila kasi ang in-offer nila ay dugo ng hayop. Okay, pansinin niyo sabi ng Bible sa Hebrews 10. Basahin po natin sa verse 10. By which will we are sacrificed through the offering of the body of Christ once for all, and every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins. So sabi ng Bible, yung offering na ginawa ng mga pare nung panahon ng Leviticus, hindi po makakaalis ng kasalanan yun. The reason why tinawag siyang atonement as again is because of the fact that that is a picture of the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Verse 12, but this man pertaining to Jesus Christ, after he had offered one sacrifice for sin forever, sat down on the right hand of God, from henceforth expecting till his enemies be made his footstool. For by one offering he had perfected forever them that are sanctified, whereof the Holy Ghost also is the witness for us. For after that he had said before, this is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord, I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them, and their sins and iniquities will I remember no more. So, ang sinasabi ng Bible nung si Jesus Christ ang nag-offer ng sacrifice dun sa original tabernacle sa langit, ang sinasabi ng Bible, ang tugon ng Diyos yung kasalanan, hindi na daw aalalahanin ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi hinain na ni Jesus Christ yung perfect sacrifice. Okay? So, ibig sabihin, yung sakripisyo po ni Kristo, okay, sa krus ng Kalbaryo, yung simula nang siya ay katawang tao, hanggang sa krus ng Kalbaryo, hanggang siya ay namatay, nabuhay magmuli, umakyat sa Ama para ihandog yung dugo niya sa tabernacle, okay, yung sakripisyo po na yun, sabi ng Bible, sapat na. Sapat na para yung kasalanan natin ay mabayaran. Okay? Kaya nga lagi ko tinatanong kapag nagsosoul winning ako, kung binayaran na ni Jesus Christ yung kasalanan nyo, kailangan nyo pa bang bayaran yun? Right? Think about it. Okay, kung bayad na yung kasalanan, dahil binayaran na siya ni Jesus Christ, kailangan mo pa bang gumawa ng mabuti, magbasa ng Bible, magsimba, okay, o di kaya magpabautismo para bayaran yung mga kasalanan mo? Obviously, hindi na. Bakit? Kasi dahil ginawa na nga siya ni Jesus Christ eh. Right? At ang utos ng Bible, John 3:16, di ba sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him. So it doesn't matter kung nakagawa ka ng kasalanan, kasi bayad na nga yun eh. Ang question is kung nanampalataya ka kay Jesus Christ.
Okay? So, ang relihiyon ng pag-o-offer, hindi na natin ginagawa ngayon. Bakit? Kasi namatay na si Jesus Christ. Nauunawaan na, mga kapatid, sabi ng Bible, to whom much is given, much will be required. Nung panahon ng bayan ng Israel, hindi po nila nauunawaan yun eh. Patsi-patsi yung bigay ng katotohanan sa bayan ng Israel. Okay, meron tayong buong Bible. Kaya nauunawaan natin itong mga bagay na to, no, yung sakripisyo na ginawa ni Abel, yung sakripisyong ginawa ni Abraham, yung Passover, yung mga sacrifices sa temple, and things like that. All of that pertains to one great sacrifice in Calvary. That is the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Nauunawaan natin yun. Bakit? Kasi may Bible tayo eh. Nakikita natin ngayon yung buong kwento na ang kaligtasan, never siyang naging intended para gumawa ka ng mabuti. Never yun ginamit ng Diyos para maging pulis na, kailangan mo gumawa ng mabuti ha. Bakit? Kasi bakit? Isipin ninyo, ano ang ginawa ng Diyos nang gumawa ng sobrang sama ang tao? Ginunaw niya yung mundo? 'Di ba? Anong sinabi ng Genesis 6, 'di ba? Sabi ng Bible, nung nakita ng Diyos na sobrang sama na ng tao, binahan niya yung buong mundo. Right? At ano sabi ng Bible kapag sa susunod na panahon, nakita na niya sobrang sama yung mga tao, 'di ba gugunawin niya ulit yung mga tong mundong to? Sorry mga bakla, mga tomboy, okay? Hindi po yung rainbow ang mockery sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi nangako na ang Diyos na never niya nang babahain ang mundo. And every time na nire-raise ninyo yung fagot flag ninyo na six-colored rainbow, na sinasabi nyo, Diyos, hindi mo na kami kayang bahain. Dude, hindi na tayo babahin. Alam niyo, magpapauna na siya ng bulalakaw at ng bulkan sa mundo. Susunugin niya na yung buong mundo. Okay? So, sorry, hindi pa rin po kayo tama. Okay? Because that's my next point. Okay? Kasi kung yun yung religion of redemption, yung offering ni Abel, ano ang nangyari dun sa offering ni Cain? Okay, ano yung balik kayo ng Genesis chapter 4. Ano yung simbolismo nung offering ni Cain? Verse 5, Genesis chapter 4 verse 5, and unto Cain and to his offering he had not respect, and Cain was very wroth and his countenance fell. Ito tatandaan ninyo, huwag po kayong magagalit sa Diyos kapag may mali po, kapag ang Diyos hindi tinanggap. Kasi di ba, ang nangyari kay Cain, pagpalagay na natin, hindi niya alam na tama, di ba? Tapos hindi siya nirespeto ng Diyos. Okay? Tapos magagalit ka sa Diyos. Okay? Hindi ba dapat pag nagalit ka, pag hindi tinanggap ng Diyos yung offering mo, ang tamang question doon, kung hindi ka ba naman mayabang is, di ba, ano ba dapat ang i-offer ko, Lord? And make it right, 'di ba? Kung hindi ka naman mayabang, 'di ba? Ganun ba kailangan ba offering? O di kaya dapat tiningnan niya lang si Abel. Nung tinanggap yung offering ni Abel, di dapat ang ginawa niya, Abel, hindi alam mo Abel, masama yung palaging karne. Ito gulay ka naman, pahingin mo ako ng karne. Tapos 'di ba? I-offer niya kay God. 'Di ba? Pwede naman yun eh. Okay? Ang problema, naging mayabang siya, tapos nung sinaway siya ng Diyos, siya pagalit. 'Di ba? And Cain was very wroth, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth, and why is thy countenance fell? Pansin niyo yung sabi ng Bible, If thou dwellest well, shalt thou not be accepted, and if thou doest not well, pansin niyo, sin lieth at the door. Anong ibig sabihin ng sin lieth at the door? Okay, ang ibig sabihin po ng mga kapatid is malapit nang pumasok ng husto yung kasalanan. Malapit nang lumabas sa pinto yung kasalanan mo. Okay? Ibig sabihin nagbabadya ka na, malapit ka na, konting-konti ka na lang. Okay? Na lumabas yung kasalanan mo sa pinto. Okay? Sin lieth at the door, and unto thee shall be his desires, and thou shalt rule over him. Sabi niya, kung susunod ka lang sana, ibibless pa kita. Kasi panganay si Cain eh. Di ba? Ang unang pinanganak si Cain bago si Abel. So kapag mag-aayos lang sana si Cain, okay, siya pa sana dapat yung ibibless ni God. Okay, kung nakuha lang sana ng tama ni Cain, okay, pero anong problema? Ang problema, dahil hindi po siya nakinig sa Diyos, pinatay niya pa si Abel. Tama? Okay? Pero ano yung sin lieth at the door? Kasi gusto ko po pag-usapan natin yun eh. Ano po ibig sabihin doon, nagbabanta na yung kasalanan mong lumabas? Okay? Ang sinasabi po ng Diyos doon is the fact na magiging ka ng reprobate. Bakit? Kasi sabi, you don't have to turn there. Punta po kayo ng Romans 1. Doon po tayo magtatapos. Romans chapter 1.
Pero sabi ng John chapter 10 verse 9, I am the door. This is Jesus Christ speaking. I am the door. And by me, if any man enter in, he shall be saved and shall go in and out and find pasture. So, ang sabi ng Bible, si Jesus Christ yung pinto. So, kapag pag pumasok sa pinto, sabi ng Bible, maliligtas ka. Question, how long are you going to be saved? Forever. Kasi ang kaligtasan natin, habang buhay, eternal life. Tama? Okay? So, kay Cain, once na lumabas yung kasalanan niya sa pinto, game over. Magiging na siyang reprobate. Okay? And that's why si Cain po, mga kapatid, is the first reprobate sa Bible kasi instead na makinig siya sa Diyos, ang ginawa po niya, nagmatigas siya, and sa pagmamatigas niya, pinatay niya pa si Abel. Okay, so hindi lang siya nagkasala dahil mali yung offering niya, nagkasala pa siya lalo dahil pinatay niya yung kanyang kapatid na si Abel. And that is the point kung saan siya naging reprobate. Okay, now to tell you honestly, mga kapatid, hindi ko po alam kung saan po yung pinto na yon for every person. Okay? Kasi kung titingnan ninyo, may mga tao po, for example, King David, 'di ba? Yung ginawa niya kay Bathsheba, sa asawa ni Bathsheba, kay Uriah, okay, pwede niyo tawaging reprobate yun, eh, kasi pinlano niya, eh, 'di ba? Okay? Pero hindi po reprobate si King David. Okay? So what I'm saying is, depende po sa tao, I think, depende sa awa ng Diyos sa tao. Okay? Kung ano po or kung gaano kataas yung pinto. Pero gusto ko po maunawaan ninyo may pinto. At kapag lumagpas po ang isang tao sa pinto po na yon, doon po nagsisimula ang kanyang daan patungo sa reprobation. Ibig sabihin, iwawaksi na siya ng Diyos. Hindi na po siya bibigyan pa ng Diyos ng tsansa na kahit na buhay pa siya. Sabi ng Bible, they are twice dead. Bakit? Kasi pinanganak silang patay ang espiritu, at the same time, namatay pa sila dahil wala na silang kakayahan na sila po, mga kapatid, ay mabuhay na ibuhay mulit yung kanilang espiritu kasi wala na silang kakayahan mga manampalataya. Ang sabi ng Bible, ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. So, ibig sabihin, patuloy silang makakapag-aral, matututunan nila yung gospel. Kaya nga, here's the thing, kapag nagsosoul winning kayo at makikita ninyo itong mga bakla na to tama ang sagot, it doesn't mean na save sila. Okay? Kahit na sabihin nila, kahit na magpakamatay ako, pupunta ako ng langit. Okay? Tama yun. Pero hindi po sila, it doesn't mean na nanampalataya sila. Why? Kasi they are ever learning, but they are not able to come to the knowledge of the truth. Hindi sila hindi nila kayang i-realize. Yun po yung great, yun po yung katangi-tanging factor. Kasi makikita nyo naman yun, eh. Kapag ang tao reprobate, okay, kahit na masagot niya yung taba, lahat ng tanong niyo sa soul winning, kanino ka dapat manampalataya? Kay Jesus Christ. Okay, ano yung dapat mo gawin? Kailangan mo ba gumawa ng mabuti? Hindi na. Pag nagpakamatay ka, pupunta ka ba ng langit? Oo. Pag kahit na masagot nila yun. Tapos tanungin mo sila, pinaniniwalaan mo ba yun? Hindi. Okay? Why? Because of the fact that they cannot believe it. Hindi sila mananampalataya doon, mga kapatid. Kahit na alam na nila yung tamang sagot, kahit na alam nila, meron akong nakausap, mga kapatid, eto, dati, nakwento ko na po dati, meron akong dati nakausap sa Marikina, biker. Okay, syempre biker yun, hindi mo naman alam kung bakla siya or hindi, di ba? Kasi paano siya manamit. Okay, nilapitan ko, only to find out bakla pala siya. Pero dahil double-minded po ako nung panahon na yun, hindi ko po sure, binigyan ko siya ng chance. Pinreach ko yung buong gospel, okay, nakarating kami sa dulo, okay, pagdating sa dulo, nasagot niya lahat ng tama ng sagot, yung tanong ko ng tama ng sagot, pero sabi niya, hindi ko pa rin maintindihan. Literal niya sinabi, hindi ko pa rin mabuo sa isip ko. Bakit? Kasi they are not able to come to the knowledge of the truth. Okay? And what I'm saying is, yung work salvation na meron po ang relihiyon ng karamihan ng mga tao, that leads to reprobation. Na dahil sa kanila, dahil sa patuloy nilang pagiging prideful, yun po, mga kapatid, yung nagiging dahilan kung bakit maraming mga tao ang nagiging reprobate. Basahin po natin yung Romans chapter 1. Dito po tayo magtapos. Verse 19, because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So sabi ng Bible na malinaw sa mga tao na ang Diyos nag-exist, ang purpose ng Diyos, ano ang gusto ng Diyos sa buhay nila,
Malinaw po yun sa mga kaya 'pag may sinasabi, "Di ko maintindihan," that's a red flag. Kasi sabi ng Bible malinaw, eh. 'Di ba pansinin niyo ang sinabi ng Bible sa verse 20, "For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen." Okey, malinaw na makikita yung mga bagay na inihanda ng Diyos para makita nila. Kahit pa sabi ng Bible hindi siya visible to the naked eye. Verse 21, because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful but became vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools. Ang sabi ng Bible, binigyan sila ng pagkakataon, pero nireject nila yung Diyos, and because of that, naging silang mga bobo. They changed the glory of the incorruptible God into image made like unto corruptible man, and to birds, and to fur-footed beasts, and creeping things. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. Sabi ng Bible, dahil doon sa kanilang sobrang pagmamalaki, hinayaan sila ng Diyos na gumawa ng mga anito, ng mga Diyos-Diyosan, and even to make themselves, sabi ng Bible, dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. So hinayaan sila ng Diyos na gawin yon, at ito yung dahilan. For this cause, God gave them up. Hinayaan sila ng Diyos unto vile affections, for even their woman did change their natural use unto that which is against nature, and likewise also the men, living the natural use of the woman, burnt in their lust one toward another, man with man, working that which is unseemly, receiving in themselves the recompense of their error, which was meat. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. I mean, paano ninyo babasahin yung Romans chapter 1 na hindi nyo makikita yung progression na ayaw nila ang Diyos, okay, gumawa sila ng ibang Diyos, okay, agyabang sila sa Diyos, and therefore hinayaan sila ng Diyos na gawin itong mga bagay-bagay na to. Okay? And here's the thing, the reason why kailangan po nating i-preach ang tungkol po sa reprobate doctrine, okay, na itong mga tao na to, itong mga bakla, tomboy, yung mga butiki, mga baboy na to, okay, itong mga hayop na to, okay, kung bakit silang mga tao ay hindi sila dapat irespeto, okay, or bigyan ng pansin, is because of the fact na ngayong panahon, baliktad po kasi yung tinuturo eh. Ang tinuturo sa panahon ngayon, kailangan mo silang irespeto, kailangan mo silang igalang, nakapwa mo sila tao, kahit mismo sarili nila, tingin nila hayop sila. Di ba? I mean, think about, di ba si Vice pangit? Paano mo sasabihin sa akin na ang tingin niya sa sarili niya, tao, kung ang kanyang unang karakter sa pelikula, Petrang Kabayo? Tapos sasabihin mo sa akin, hindi, turo niya sa sarili niya, tao siya eh. Eh, bakit siya nagmukhang kabayo? Di ba? Okay? Pero ang sinasabi ko mga kapatid, iba po kasi and here's the thing, okay? What I'm saying is, meron pong mga tao ngayon na dahil tinuturo nila dapat irespeto to, yun po yung nagiging argument. Kaya maraming mga tao, akala nila okay lang. Okay? Ang gusto ko po mapapakita sa inyo mga kapatid, na itong mga tao putok, hindi po sila kaaya-aya pag sinabi, hindi po normal sa isang tao na kung ikaw babae, magkakagusto ka rin sa kapwa mo babae. Hindi normal yun. Okay, yun po ay bunga ng hindi mo pagsunod sa kalooban ng Diyos, na ang tingin mo sa sarili mo, kaya mong gumawa ng mabuti para mapunta sa langit. Yun po ang bunga nun, yung nasimula, yung pinakaugat nun eh. Na hindi ka naniwala sa kaligtasan na ibinigay sa inyo na pinapakita sa inyo ng Diyos nung siya ay namatay, inilibing, at nabuhay magbunso. So ngayon, ang tingin mo, pwede kang maging Diyos, pwede kang gumawa ng Diyos-Diyosan, hanggang sa patuloy mo ni-reject ang Diyos, and therefore, naging reprobate ka. I mean, hindi normal yun mga kapatid. At alam niyo, dalawa lang ang reliyon sa mundo. Okay? It's either manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo para maligtas ka, or either sa tingin mo, kailangan mong gumawa ng mabuti. Pero to me, malinaw po yun. Okay? So kayo, ano pipiliin ninyo? I mean, pagpalagay na natin, ano yung logical na dapat nating paniwalaan? Diba? Sa tingin niyo, talaga bang merong way para tayo makagawa ng mabuti para mapunta tayo na No way. Kasi ang kaligtasan, even in the foundation of the earth, hinayaan na ng Diyos na ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Let's pray, dear Heavenly Father, Lord, maraming salamat sa araw po to. We pray, Lord God, na gabayan niyo po kayo para sa aming sa meaning. Mamayang hapon, bless you po pa kayo, fellowship po namin at aming pagkain babaya.
nawa Panginoon yung mga natutunan po namin sa sermon ay maging, kagamit-gamit po sa'min especially sa pagsusoli. Tulungan niyo po kami na gamitin po ito Panginoon upang pagpatuloy na makapagpahayag ng mga salita po ninyo at makapagligtas sa maraming mga tao. In Christ's name I pray, amen.